buwan ng kanyang birthday. Kapag napagtagumpayan mo isang laban, sineselebrate mo. Amen po. Bakit? Kasi isang malaking accomplishment daw sa buhay mo. Amen? Kasi yung laban na napagtagumpayan mo, nalampasan mo. Kaya malaking accomplishment ito sa iyong buhay. Amen po. Sino naman po dito sa atin, sa kasalukuyan, yung may mga pinagdadaan ng laban? Amen. Diba? Lahat tayo meron. At sino din po dito yung maraming beses na nabigo sa laban? Amen. Po, marami. Amen. Ano po? Ang hirap mo lumaban sa isang laban na kahit anong gawin mong laban, ay alam mong wala naman pagkukuha. Amen. Laban ka lang ng laban, pero hindi mo alam kung mananalo ka. Laban ka ng laban pero hindi mo alam kung mapagtatagumpayan mo. Tama po ba? Pero dahil minsan, ginagawa natin ito sa buhay natin, nasasaktan tayo. Amen. Ginagawa pa rin natin yung paglaban kahit alam natin na wala naman tayong laban o wala naman tayong kakayahan para para ipanalo ang laban. Ginagawa pa rin natin kahit nasasaktan tayo. Amen. Amen. Sino po yung ganito? Yung alam mong wala ka namang ipapanalo, lumalaban ka. Amen. Oo, dami. Amen. Amen. So, kahit nasasaktan ka na, lumalaban ka pa rin. Pakitingnan nga po yung katabi nyo kung kaya ngayon. Yung lumalaban kahit nasasaktan na. Si Paring Camila yun. Amen? Sa buhay, ginagawa talaga natin to. At huwag po natin itanggi na hindi natin ginagawa. At ito po ay nangyayari. Amen? Yung tipong ilalaban mo yung kakainin nyo para mamayang gabi. Ilalaban mo yung kakainin nyo para mamayang tanghali. Di ba? Kahit alam mo, hindi mo alam kung makakakuha ka nga, lalaban ka pa rin. Example po, mag-example tayo. May announcement, may relief si Mayor. Yan. Pupunta ka pa rin. Kahit hindi mo siguro, kahit hindi ka sure na mabibigyan ka, pipila ka pa rin. Tama po? Di ba? Kasi may relief eh. Hindi naman yung nagpamigay lang ng 10 piraso lang na relief. So, ibig sabihin, talagang magre-ready si Mayor ng marami. At pipila ka talaga kasi alam mo, o umaasa ka na meron kang makukuha. Yung alam mo natalo ka na, di ba? Minsan alam mo natalo ka na, pero lalaban ka pa rin. Kasi sabi nga nila puso. Di ba? Sa paglaban, kailangan daw may puso. Di ba po? Yung mga, ito po, hindi ko po maintindihan. No? Ako po ay panati ko rin ng basketball. Bilang isang Pinoy, yan po ay parang ano na natin, culture na. Ako po isang basketball fanatic. Pero hindi ko po maintindihan. Bakit hindi pinupukusan ng mga Pilipino yung mga laro na kung saan doon tayo nananalo? Amen? Amen. Like boxing, like billiards, like baseball. Ito po ha. Sa totoo lang po, bilib na bilib ako sa mga ano po natin, mga baseball teams na lumalaban po sa ibang bansa. Kahit hindi sila napapansin, alam niyo po ba panay silang panalo? Yung babaeng baseball team natin, tsaka lalaking baseball team, at yun po yung mga bata pa lang, mga teenagers. Pero nagpapanalo na po sila sa ibang bansa. Eh po hindi ko maintindihan ano. Kasi yung sinasabi ng mga Pilipino, pag may puso ka, kaya mong lumaban. Yun po yung sinasabi. Kaya sa basketball daw, kahit maliliit daw tayo, basta may puso, kaya daw natin manalo. Hindi naman po masama yun. Ano po? Hindi naman masama na puso lang ang iyong gagamitin para manalo. Pero, tandaan po natin na hindi lang tayo binigyan ng Diyos ng puso. Ano po? Pati rin po utak para mag-isip. Amen? Sometimes, mas magandang gamitin ng utak kaysa sa puso. Amen? Sino nag-agree po sa akin? Amen. Amen.
Sige nga po, pakicheck nga po yung katabi nyo kung gumagamit nga po ng utak yan. Leng. Yan. Leng, Baka pwedeng may kahit ka ba ng utak, Leng? Sabi nga ni Doc Alvin. Ate Ganun Mex, po ba? Ate Mex, kalabitin mo Sometimes yan. better na gamitin Kalabitin mo utak kung gumamit kaysa ng puso. utak. Kaya dito yung puro puso yung ginagamit. Meron po ba? Aaron! Meron. Yun. Yun lang. Puro puso yung ginamit natin. Yan. Elsie daw, sabi. Nag-name drop na. Ito si Aleng. Yan. Yan. Jeremiah 17 verse 9. Jeremiah 17 verse 9. The heart is deceitful above all things and beyond pure. Who can understand it? Pwede ka dalhin ng puso mo sa kasinungalingan at sa kapahamakan. Amen? Amen. Minsan, sasabihin mo, mahal ko. Pero, iyon na yung sabi lang ng puso mo. Pero totoo, hindi yung sabi ng isip. Iyon yung sabi ng puso. Amen? Sino po ba, dito ulitin ko, mas sinusunod yung puso? Sabi kasi, follow your heart. Sabi, follow your heart. Kaya ayun, nagpa-follow ako. Amen? Sabi sa verse, the heart is deceitful. Maaari ka lokohin, linlangin ng iyong puso. Amen po. Colossians 3 verse 2. Set your minds on things above, not on earthly things. Isipin mo ang mga bagay na makalangit at hindi makamundo upang may sa katuparan mo ang nais ng Diyos sa buhay mo. Amen. Amen. Kaya minsan, kailangan natin gawin ang isip natin, hindi yung puso lang. Amen po. Kasi kung puso lang, baka hindi mo may sa katuparan yung gusto ng Diyos sa buhay mo. Kasi nga, the heart is deceitful. Minsan, kailangan natin gamitin yung isip natin. Set your minds above all things, not on earthly things. Oh, wag daw Amen. puso ah. Baka may Set your naiingat minds sa on inyong things tatlo dyan. above, not on earthly things. Pero yung mga laban po ba natin na pinagdadaanan ngayon? Worth it nga po ba ito na ipaglaban? Amen. Or mas worth it kung bibitawan? Ano po sa inyo? Akala po kasi natin, akala kasi ng iba kapag binitawan mo ang laban, tapos na ang laban. Di ba? Kapag sinuko mo ang laban, talo ka na. Sino po yung nag-iisip ng gano'n? Na kapag sinuko mo na yung laban, talo ka na. Sige po, meron ba? Wala. Tanda po natin hindi ka talo pag sinuko mo ang laban. Mas naisip mo lang na hindi na worth it kung itutuloy mo pa. Amen? Kung ang laban, naisip mo na hindi na worth it at itinigil mo, sino ang panalo? Ikaw. Bakit? Kasi nakita mo na hindi na worth it kaya hindi mo na tinuloy. Sino nag-benefit? Ikaw. So hindi ka talo. Amen po. This is not a sign of losing, but it is choosing what is the best for you. Amen. Yung pagsuko mo daw, hindi daw ito sign ng pagkatalo mo. Ito daw ay ang pagpili mo kung ano yung mas nararapat, mas best sa'yo. Amen. Sometimes letting go is the best option and the best answer. Amen. It is the best for you. It benefits you than holding on something that makes you worse. O, diba? Kung ang isang bagay na hinawakan mo ay napapasama ka, itawan mo na. Amen? Hindi na worth it yung laban na ginagawa mo. Amen po. Amen. Amen. Ano naman mawawala sa'yo kung bibitawan mo? Hindi nga, yung tali ang hinihila sa tag-of-war. Nasasaktan ka na, hindi mo pa bibitawan. O sino ngayon ang magbe-benefit pag binitawan mo? Ako. Ikaw. Bakit di ka na nasaktan? Di ba po? Minsan, ginagawa natin, sabi ko nga po kanina,
yung laban na ginagawa mo, nasasaktan ka na, hindi ka pa bumibitaw. Amen? Huwag mong yakapin ang mga bagay na hindi mo kayang yakapin. Huwag mo rin labanan ang mga bagay na hindi mo talaga kayang labanan. Amen? Isuko mo na yon. Amen? Kaya nga kapag may nawala, may papalit na bago. Amen. Amen? Amen. Amen. Sino po yun? Sino gusto ng bago? Woo! Amen? Parang ang hina. Yun. So, tingnan po natin. Ang pag-usapan natin ngayong umagang ito. Ang title po ng ating pag-usapan ay The Art of Letting Go. Diba? The Art of Letting Go. Tinignan ko po ito sa internet, yung ginawa kong title. May kanta pala to, yung kanta ni Mariah Carey. Kasi hindi ko na tinignan. Kasi sabi ko, hindi naman ako kakanta. Ano po? The Art of Letting Go. Isaiah 43, verse 18 to 19. Isaiah 43, verse 18 to 19. Sila kasi tayo sa New International Version. Forget the former things. Do not dwell on the past. Forget the former things. Do not dwell on the past. See, I am doing a new thing. Now it springs up. Do you not perceive it? I am making a way in the wilderness and streams in the wasteland. Palayan ng Panginoon ang pagkakabasa ng Panginoon. Minsan, aminin po natin, nananatili pa rin tayo dun sa isang sitwasyon sa buhay natin na malaki ang nagawa or naitulong sa atin. Amen. Amen. Kung ikaw ay nagbe-benefit sa isang lugar na ito, aalis ka ba? Hindi. Hindi. Kasi nagbe-benefit ka eh. Di ba po? Minsan, yung mga pangyayari, yung mga alaala, inaalaala natin. Di ba? Yung bawat alaala, iniisip natin. Ang mga times na naghahabulan, yan, nagtatampisaw sa ulan, nakaranas po nun, yung mga bata tayo. Di ba nung bata tayo, ito, kagaya ni Dwayne, walang pakialam. Yan. Yan. Nung mga bata tayo, wala tayong pakialam sa mundo. Alam lang natin maglaro. Kumain, hingi pera. Yan, di ba? Ano hingi pera? Matulog. Tulog. Habang di ka pa nag-aaral, nung mga edad na mga 3 to 5 years old, din po usually dami. Laro ka lang, kain, tulog, gala. Yun po ano. Naalala natin yun, nung mga bata tayo. Tama po ba? Yung alalahanin natin isa yung tumama ka sa loto. Sino tumama sa loto? Wala pa. Wala pa. Wala tumama sa loto. Ito sigurado. Tumama sa wedding. Sino tumama sa wedding? Wedding ng tawag noon. Pagandahin natin, SBN. Sino na tumama sa SBN? Minsan naalala